Yo, what's up mga bossing? Let's go at samahan ninyo ako panoorin ang laban ng ating pambato na si Presco Karsosha laban sa Japanese fighter na si Katsuya Yasuda. So ang laban na po ito mga bossing ay nasa lightweight division at ito ay para sa WBO Asia Pacific lightweight belt. So mga bossing, ang fight na po ito ay scheduled for 12 rounds kasi nga championship fight po ito. Bagamat ay WBO Asia lamang, pero ganun talaga mga bossing pagka championship fight. Ang fight ay scheduled talaga for 12 rounds. So hawak po ng ating pambato dito ang 12 wins, 3 loss at may 9 wins sa pamamagitan ng knockout. Habang yung si Katsuya Yasuda naman o yung Japanese fighter ay hawak yung 13 wins, 1 loss, 9 wins by way of knockout. Kung titingnan natin yung knockout percentage nila mga boss, tsaka yung wins nila ay halos magkapareho lamang. Pero dehado lamang po ang ating pambato dun sa usaping loss kasi 3 na po ang loss nito habang yung Japanese fighter ay may 1 loss pa lamang. So 2 minutes left dito sa opening round mga boss. The Japanese fighter here is wearing the red gloves while the Filipino fighter is wearing the blue gloves. So both guys ay nagsusukatan pa lamang sapagkat ay nasa opening round pa lamang tayo mga boss. So kailangan nitong mag-ingat ng both fighters kasi nga this fight is for the championship fight in lightweight division. So maganda rin yung composure ng Pinoy and I hope magiging successful siya sa laban nito. Ganun din ang Japanese fighter, medyo maganda rin yung kanyang composure. Kasi nga syempre ganun, opening round pa lang. So normal ang magsukatan sa laban mga boss. そうですね。左と右の違いはあるんですけど、やっぱり距離なんですよね。Yun, wala masyadong kaganapan dito sa opening round mga boss. 支配するかというところがやっぱり勝敗に分かれてくるんじゃないですかね。 So ang laban na po ito mga bossing ay ginanap mismo sa bansang Japan. So pag ganyan, automatic ng malaki ang advantage ng dyan, ng Japanese fighter or yung hometown fighter. But then, we cannot count out the Filipino fighter. Lalong-lalo na yung kagaya ni Presco Karsosha kasi may magandang record din naman siya. At a good left counter doon, pero napayakap yung Japanese. Talagang pag ganyan, mangubos talaga yung energy mo mga bossing ko. Walang magandang palitan dito sa opening round kasi pagpasok ng Japanese is the Filipino counters pero napayakap yung Japanese fighter. Maingat din yung Pinoy fighter dito mga boss. Habang tahimik din naman yung mga nanonood sa mismong venue. Let's go. Sukatan pa rin. Here, second step. Dito sa opening round mga bossing ko. Sumusugod yung Japanese pero magandang tactic yung pinakita ng Pinoy doon. Patapos na po ang opening round mga boss. Eto na mga boss, round 2 na po tayo, so medyo malayo-layo pang lalakbayin ng magkabilang panig pagkat ay 12 rounds po ito. Pero let's see what will happen here sa second round na to mga bossing. Medyo nakakabitin lang yung opening round sapagkat ay pareho silang nagsukatan dun mga boss. So tingnan natin kung may gagawin yung Pinoy dito na ikakagulat ng itong Japanese fighter na to. So ganun pa rin, nagsusukatan and trying to find a good range. Oops, may mga counter yung Pinoy sa tuwing sumusugod yung Japanese pero hindi po nakakatama. So tuloy tayo sa laban mga boss. Let's go. Same tema. Kung ano yung nagaganap sa opening round, same things happen here sa round number 2. Tulad ng sinasabi ko, one mistake sa pagpasok can change the team to fight. So let's see. So what a good straight to the body coming from Katsuya Yasuda of Japan. So the Filipino here is still trying to find his good range nang walang ginagawang combination. Tinamaan na naman siya. Straight to the body, follow up to the head. Medyo mabagal si Kabayan kaya hindi niya nahahabol yung Japanese fighter.
What a good one too. そうですね、まあ That was a successful punch coming from the Filipino fighter, mga bossing ko. まあそんなに悪い Let's 印象ではないですね。 Medyo maganda rin ang depensa ng Japanese. Pero I hope na sana ay magkaroon ng magandang kombinasyon ng ating kababayan at makapagpalapag ng solido at malakas na kombinasyon. Let's go. Oops. Pag ganun mga boss, medyo mahihirapan talaga. May kabagalan mga bossing ko. Both guys has power. Tinamaan dun ng kaliwa mga bossing. Niyanig yung Japanese dun. What a good left hook coming from the Filipino fighter. Sayang lang nakulangan ng follow up mga bossing. Pwede na sanang ma-knockdown yun kung nakapag-follow up ng malakas. Sayang yun mga bossing ko. So we still have 20 seconds left here sa round 2 mga boss. For the Filipino fighter versus Katsuya Yasuda of Japan in the lightweight division. なかなかサウスポーに対しても Seconds left. I will give the round 2 to the Filipino fighter mga boss. No, wala pong bias-bias. Kasi maganda yung pinalapag niya dun. So round 3 na po tayo mga bossing. Marahil ay narinig tayo ng Pinoy fighter kasi may ginawa siyang kakaiba dun sa second round. Magandang kombinasyon yung pinakita niya at magandang left hook yung napalapag niya dun sa Japanese fighter na siya namang naramdaman ng Japanese fighter. So let's see here sa round number 3 kung anong mga kaganapan. Let's go. So nakakuha siya ng magandang range dun sa round number 2 kanina mga boss. Yung 1-2 din tinamaan ng left hook いやか今ちょ sa っと panga yung Japanese fighter at ねはい yun, nayanig nga siya mga boss. Nakulangan lang ng follow up. Siguro kung may isang follow up yun dun, paniguradong babagsak talaga yung Japanese. そうですね Pero syempre, hindi yan susuko kasi nga hometown eh. Tsaka yung fight is for the WBO Asia Pacific フックを狙ったんです Lightweight よね Championship belt. はい Ganon din yung Pinoy kasi sa nakikita ko, maganda rin yung kanyang composure. At naghahanap siya ng プレッシャーかけたいですよ kanyang ね paraan ね para maging successful sa laban na to. フェイントも入れてね Sukatan ulit, medyo nag-iingat na yung Japanese. うんうん Oops, フック狙ってますよね ganda rin yung pinapakita ng Pinoy mga boss. Sana ma-maintain niya yung ganyang style mga boss. Oops, tinamaan siya doon ng jab. Tinamaan siya ng sundot ng Japanese doon. Nag-aabang lang yung right hand ng Pinoy fighter dito. Pero maganda yung distraction yung pinapakita ng Japanese. Tulad nun, sumusundot siya. Sabay atras mga boss. Tapos pagsugod ng Filipino fighter, sabay doon siya ka-counter mga bossing. Yung referee naman, paikot-ikot lang. Let's go! Yung referee, nababoring sa laban mga boss. Tingnan nyo yung referee mga bossing ko. Siyempre, parehong ayaw magkamali mga boss. Kaya ganyan yung tema ng laban. Pero sana may konting action naman para hindi maboring yung mga manonood mga boss. So what a good try for the Filipino fighter. Pero kailangan niya mag-ingat sa galon, baka ma-counter siya. What a good straight. Then follow up ng 1-2 to the body. Tinamaan na yung Japanese doon pero hindi masyadong ininda ng Japanese fighter. Let's go. So, pasensya na mga bossing kung may naririnig kayong pusa. Alaga ko po yan. 少し減ってますよねやっぱ出花を Pati yung pusa mga boss na boring sa laban eh. So, malapit na po magtapos ang round number 3 dito mga bossing. Magandang performance ang pinapakita ng Pinoy dito kahit kulang sa action. What a good end of round number 3 mga bossing for the Filipino fighter. Let's go mga bossing. Round 4 na po tayo. Para dito kay Sergio versus Yasuda ng Japan sa lightweight division mga bossing ko. So, ibibigay ko po yung down sa round 2 para sa Japanese at para pa sa Pinoy fighter, tsaka yung round 3 may mga exchanges doon na
ang both fighters pero lamang yung Pinoy. Pero yung para sa akin, unofficial lamang po. So kayo na lang ang bahalang humatol dun sa simula ng round hanggang sa round 3. So let's see what will happen here. Round number 4. Sinubukan ng Japanese dun mag left hook pero hindi lumapag mga bossing ko. So kailangan mag-ingat ng Pinoy sa ganong klaseng suntok sapagkat ay pagka tumama yun ng malinis talagang may kalalagyan ka mga boss. Filipino fighter here is trying to be aggressive. He's trying to throw a 1-2 punch combination pero hindi lumapag mga bossing. Medyo maganda yung depensa ng Japanese dun. そうなんです。もともとその距離を取って戦うタイプなんですよね。 So both guys are trying to find a good range to throw their combination. そうなんですけどね。 Get a good shot from the Japanese fighter to the body. 金銭がだから Yan, niyakap siya mga bossing para hindi makapagpalapag ng kombinasyon. Isa yun sa mga taktika na hindi magkaroon ng magandang momentum or range ang isang boxer. Kailangan mong yumakap at nakakapagod din daw yun mga bossing. Hindi man ako boxer pero marami pong nagsasabing boksingero na talagang nakakapagod. O tinamaan ni Kabayan dun. Pero mukhang may kalapitan sa batok mga bossing. We still have 1 minute and 15 seconds left. Here's round number 4. Oops. Kailangan niya mag-ingat ng body shot mga boss. Kasi marami ng Pilipino ang nanadali sa body shot. Kumbaga, yung term nila mga bossing ay Kapang Boys. Marami nang gumapang. Isa na dyan si Jonas Sultan. Marami pang iba mga boss. Si former flyweight champion. Si Jerwin Angkahas. Na body shot mga bossing ni Takuma Inoue. Bumagsak din siya. So yan ang pinupunterian ng mga Japanese fighters ngayon, yung kainaan ng ating kababayan, yung body shot. 30 seconds left. Here's round number 4. なかなかコンビネーションというパンチを組み立てていけないというチャンピオン。間にチャレンジャーが中に入ってきました。 The good 1-2 galing sa Filipino fighter. Hindi mo masyadong malakas pero at least puntos yun mga boss. O yung Filipino gustong makipag-wrestling mga boss. Medyo may utak din itong si Sergio, mga bossing ko. Pero kailangan niya mag-ingat sa counter. Ayun ang round number 4. So here we go. Let's proceed to round number 5 mga bossing. Bago magsimula ang round na to, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng laging sumusuporta sa ating channel at laging nagsusubaybay sa ating mga videos, mga bossing ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat dyan kung saan man kayong bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat mga bossing ko, lalong na sa panahon nito sapagkat ay napakarami ng insidente na hindi kaaya-aya na nangyayari sa Pilipinas. Let's go. Going back to the fight. So round number 5 na tayo. So ganun pa rin mga boss. Ang both fighters naghahanap pa rin ng magandang range and a good openings para makapagpatama ng magandang kombinasyon. So yan, sinusubukan ng Japanese fighter na i-bulldozer yung katawan ng ating pambato. So kailangan niya mag-ingat dun mga boss para hindi masayang yung kanyang trainings. Anyway, may kita na to mga bossing Hindi man ganun kalakihan pero hanap buhay yan ng ating mga boksingero, ng ating mga matatapang na bayaning boksingero. Good 1-2-3 doon. Sinusubukan ng Japanese na kumounter pero magandang atras yung ginawa ng ating pambato doon. Medyo natatakot din yung Japanese kasi natikman nyo niya kanina yung suntok ng ating kababayan. So magandang combination doon na tapag ng ating kababayan sa pangangatawan ng Japanese fighter. Let's go. Filipino fighter against the Japanese fighter. So isa sa mga may init na bout, Japanese versus Filipino. Dati-rati mga boss ay Meksikano, ngayon talagang
mortal na kalaban ng Japanese itong Pilipino. Ganun din naman ang mga Pilipino. Marami na kasing malalakas na Japanese ngayon mga bossing. Lalong-lalo na sa mababang division, sapagkat yung ating mga pangangatawan, mga Asian ay maliliit mga boss. Kaya normal tinamaan sa batok. Kaya normal mga bossing na maliliit ang mga fighters natin. Kasi maliliit ang mga Japanese, ganun din ang mga Pilipino. Kaya karamihan sa mga naglalaban ng mga champions sa mababang timbang simula sa minimum weight hanggang sa bantamweight ay karamihan mga Asian mga boss. ここで出したいんですよね、ここで逃げるんではなくて So abangan din natin ang laban ni Casimero mga bossing. Magaganap na po sa Japan ngayong May. First week ng May mga boss. Abangan natin yan. Ayun, round number 5. Let's go mga boss. Round 6 na po tayo. So meron pa tayong 6 rounds na natitira. But I am glad that the Filipino already reached the mid round, yung round number 6. So ibig sabihin medyo malayo na kanyang nilakbay. Ganon din ang Japanese fighter. So let's see what will happen here. Ganon pa rin yung tema ng labanan mga bossing. Pareho pa rin sila naghahanap ng magandang range. And yun, tulad ng sinasabi ko, para makatama ng magandang kombinasyon. Ang tinatawag nila money punch. Pareho silang nag-iingat mga boss. Kasi hindi pwedeng magkamali sapagkat ay pareho silang may lakas. Kung sino man ang makapagpalapag ng malinis. So let's see. Abangan natin yan mga boss. Ganun pa rin yung game plan ng Pilipino. Tinamaan siya ng counter uppercut doon pero mayroong block na konti pero magandang puntos yun para sa Japanese. Oh, sinuntok ni Kabayan yung hangin mga bossing. Di tinamaan yung hangin, dalawang suntok yun. Natawa si Kabayan dun mga bossing. Tinawanan niya yung sarili niya kasi sinuntok niya yung hangin dalawang beses. Let's go. 1 minute step. Yun na naman. So, nahihirapan si Kabayan humanap ng range. Kaya nung bumitaw siya ng magandang kombinasyon, nasaktan yung hangin mga boss. Kasi hangin yung tinamaan mga bossing. Yung referee wala nang magawa, paikot-ikot na lang. Naiinit ng referee mga boss. Pero maganda pa rin yung pinapakita ng both fighters. Although may mga sablay pero that's normal. So kailangan din mag-ingat talaga mga bossing. I'm not a boxer pero salute for both fighters because they are doing their job, they are doing their part just to make this fight win or just to win mga bossing ko. Oops, bakit ganun mga boss? Malamya. Sayang yun. Oops, nagreklamo si Kabayan kasi tinamaan siya sa batok. Sabi niya wag sa batok. Okay. Grabe yung mata ni Kabayan, ang tapang mga bossing. Oops, tinamaan na naman yung hangin. Nahihirapan si Kabayan magpatama mga boss. Hangin yung tinamaan mga bossing ko. Isang magandang suntok sa hangin. Tinamaan siya ng straight doon. We still have 10 seconds left here sa round number 6. Medyo malayo-layo pa ang lalakbayin. So let's go mga boss. Round 7 na po tayo. So naboringan na po yung mga manonood sa laban bossing. Tsaka yung referee, paikot-ikot na lang sa lona mga boss. Sana medyo taasan pa yung intensity ng laban kasi championship fight ito mga bossing. Medyo ganun pa rin yung tema. At dito sa round 7 wala namang gaanong lakas yung Pinoy fighter mga boss. そうですね。これだけ間があるといろいろ考 Pero I hope えら na れますよね。 makapagpatama siya ng malinis. 考えれないこの攻撃。 Sayang yung round 2 kanina mga bossing ko. 頭がなくなります。 Tinamaan niya ng maganda kaso kulang sa follow up. Kung may follow up lang sana yun. Tapos tinamaan ng solidong 1-2. Talagang may kalalagyan yung Japanese. Sa scorecards, walang malinaw para sa akin mga boss.
Ewan ko na lang para sa inyo kung sino ba yung lamang. そのケンアナウンサーなんですがバトゥ Hindi man tayo ang official judges, pero 迷ってアドバイスとしては考 yun, え方としては hindi nga tayo ganun kagaling そうですね mag-score, pero para sa akin walang official na hindi ko alam kung sinong lamang sa kanila. Kasi pareho lang mga bossing halos pareho lang yung binibitawan nilang suntok. Same lang naghihintay. Pero yung sa 6 rounds, sa round 6 maraming suntok ang pinatama ng Pinoy sa hangin mga boss. ちょっとガードで Talagang nasaktan yung hangin dun. Kung tao pa yun, talagang may kalalagyan mga bossing ko. 原因はどんなところが考えられますか So we still have 1 minute here. Left round number 7. まあもともとこう Ayan いう na. スタイルはスタイ Ayan ル な なんですよね。あとは Gusto nang chumups ang Pinoy. いいパターンっていうこともあるでしょうから Patay ko po. いろんな原因があると Bakas na magpakak mga bossing. 右左ストレートを伸ばしていきましたが Ito, tinamaan si Kabayan dun. Tinamaan si Kabayan dun mga boss. ラウンドは後半に入っています Hindi ko alam anong ginagawa ni Kabayan o ano yung hinihintay niya. Kasi kung hinihintay niya yung mag-counter siya, napag-aralan na yan ng Japanese kasi yung estilo niya simula kanina, ganyan na yan mga boss. So, hindi ba na ako naninisi pero siguro ganyan talaga ang アグレッシブに ano niya, チャレンジャーです ang boxing, ang fighting style niya mga bossing ko. 右ジャブを伸ばす Kaya hindi niya binabago ang style. O di kaya walang ibang game plan yung kanyang corner mga boss. チャレンジャーボディ Oops, baka magsalpukan yung ulo dun. まあもちろんクリンチワークという Yan の na. はよくある安田の We 戦 still い方 have ではあるんです 10 seconds left. Here's round number 7. Bago tayo mag-proceed doon sa round number 8 mga bossing ko. まだ見せ場というのはありません最後から左を出していった Na, tinamaan yung hangin. Na-counter siya sa batok mga boss. タイトルマッチさあ終盤に入って So mga boss, round 8 na po tayo. So, yun, medyo matagal-tagal din ang laban. Umabot ng round 8. So, meron pa tayong 4 rounds kung sakali man umabot pa ito. Susukdo lang rounds ng laban mga boss. Medyo matamlay na si Kabayan mga boss. Tapos, nagkaroon na ng magandang momentum itong Japanese fighter. Kailangan maging agresibo si Kabayan dito or kailangan niya magpakita ang gilas para makuha yung loob ng mga judges. Kasi kung kanyang gagawin niya mga boss, talagang mahihirapan siya makuha yung titulo. Sayang naman yung pagkakataon mga bossing. Mas maganda sana kung magwagi siya dito mga boss para gumanda rin yung kanyang resume. So, hindi na masyadong sumusuntok si Kabayan. May mga suntok siyang tinatapon mga boss pero medyo mahina na mga boss at saka may kabagalan. Yun, nakatama si Kabayan dun pero gumanti yung Japanese. Dito mga boss, magmamatter talaga ang conditioning kasi long game na to, kumbaga sa Mobile Legends, late game na. So, magmamatter talaga ang conditioning mga boss. Tsaka yung stamina, yung preparation mo sa training, talagang magmamatter na to kasi sa 8 rounds na tayo. そうですねちょっと疲れてますよねこれ出したいですよね Binabanatan. Wala na masyadong ganti. Meron pa naman pero mabagal na mga boss. Ano yun? Tinamaan ng jab. Straight mga bossing. Bumapang agad si Kabayan. Isang suntok lang. Wala na mga boss. Wala na mga bossing. Nahilo si Kabayan. Talo mga bossing ko.